Hello, shoutout sa inyo. Hi, hi. Ako nga pala si Kulot. And welcome to my vlog. Diba? Banga banat. Ano? Good morning sa lahat. Good morning, good morning, good morning. Good morning sa inyo. Tuloy natin yung naputol na usapan. Pasensya na kayo, no? Kasi, naputol nung Friday at nawalan tayo ng net. No? So, ayan, shout out sa mga kaibigan natin. Shout out sa mga kaibigan natin dyan na sumusuporta sa atin, no? Doon muna tayo sa shout out section. Diba? Shout out section ng ating programa. Shout out sa kapatid ko, kay Ronaldo the Manager Castelo. Shout out kay Kuya Okay, the Lion Eater Castelo. Shout out kay kay Utol Shane sa Dubai, sa aking hipag, kay Ate Laila. Kay paring Alberto Baltasar, kay Mandy, shout out. Kay Glendale, kay Paps Leonard Umalipagya, kay Paps Matt, sa pamangkin kong kay Carmeli Mangulabnan, kay Boss Joseph Paunil, kay Pau Pau, isa sa mahusay na safety ng EEI po iyan. Si Edwin Maglapid Ramos, kay Utol Edwin, nasa Pilipinas, isa ng safety head. Kay Joey Apaw, kay Baby Lea James, kay Johnny Ani Comlab, kay Bunyok Belmonte, kay Boss Wilfredo Once sa Once Family, no? Kay Lera Padiale, kay Billy Monebo, kay Mansion Batoto Aldrin, kay Mel Rush Oliveros, sa aking pisan kay Hani Alberto, kay Kapitbahay Albert Seguion, kay Josia Roquillo, Ton Bidara, Jeffrey Garcia, kay Paring James, kamusta? Kay Osayas, kay Bro Osayas, shoutout sa'yo, kamusta ka dyan? Joven Lazarito, shoutout. Dennis Golides Benitez, shoutout po. Kay Hipag Elizabeth Mataro Castelo, kay Junjun Dagoy, kay Mark Alan Bustamante, kay Manuel Balistoy, kay Janik Goldsman, kay Melco Michael Basilio, Andrew B. Bonifacio, kay Oms Saali, kay Ran Gurung, kay Senry Canada Aratimes, Dens Alpano, Marvin Ubaldo, Onyx Bahadjab Aspinar, kay Mark Hilga Matrin, Joven Bancua, Jason Replino, kay Jans, kay Jake Luke Francisco, kay Atong Rapatan, Ray Amante, Joey Potoy, Joey Montiago, Claudie Adriane, kay pare Arvin Nieves, kay Utol Cristina, di ba? Kay Utol Cristina Rodriguez, kay Maldito Oti Madge, kay Edith Diocchiano, kay Junmar, shoutout sa'yo, kay Noor, kay Laksim, kay Manuel, kay Manoj, kay James, kay Roman, kay Ricardo, kay Lijo, kay Nolan, kay Sir Eric, kay Ilonggo Survival, shoutout, Romel Austria, Felipe Tandog, Leo Garais, kay Selki sa vlog Sebilio, shoutout po. Kay partner ni Utol Shane, kay Edison Gonzal, kay Berlin Wall, kay Glenn Regales, Labilito Sangdalan, kay Jaswar, kay Patrick James Negos, kay Boss Patrick James Negos, ang isa sa pinakamahusay na safety o future manager na yan, si Baksa Patrick Negos. Kay Ryan Cañete, kay Arnel Mangulapo, shoutout sa kapatid ko, kay manager Ronaldo Castelo na naka-online, nanonood sa atin. Good day sir, dagdag kaalaman na naman. Yes sir, Joven Banco Atamban. Part 2 po nung ating naputol nung Webes. Hi ulit. Shoutout, ito po si Kulot. Welcome to my live. Nere Mendezabal, Jojo Pascua, Marilo Castelo, Jester, Barakang Bombay, JRC Cabinta, Michael Bautista, Cherry Morina, Mark Miranda, Jas Basmayor, kay Eric Romero, kay Enzo B. Melendez, isa sa mahusay na trainer dyan sa Pilipinas. Sa akin Diko, kay Rain Parker Castelo, shoutout. Antonio Campo, shoutout. Ayun, shoutout po sa inyong lahat.
Shout out. At shout out po sa World Safety Organization, Qatar chapter. At shout out din dito sa World Safety Organization dito po sa Eastern Province ng Saudi Arabia. Shout out sa aming president, di ba? At yun po, shout out sa aming president, kay Boss Jake La Chica, kay Lodi, di ba? Jake Angeles, shout out. At ang inyo pong lingkod ay napiling maging Vice President ng World Safety Organization Eastern Chapter po, Eastern Region Chapter dito po sa May Damam. So tayo po ngayon ay tumatayong Vice President nila. Tuwa-tuwa. Pero maraming salamat po sa tiwala, no? So sa mga nandito po sa abroad, meron po tayong isang organization dito. Ang tawag nga po, ang pangalan ay World Safety Organization. Bali, ito po ay ang main po is nasa Amerika. No, nasa Amerika yung main niya. So, lahat po ay pwedeng magsumali. Meron din po diyang chapter yata sa Pilipinas. Opo. Meron po itong chapter sa iba't ibang bansa. Meron sa Qatar, meron sa Abu Dhabi. Madami siyang chapter eh. So, yun po. Kapag ka po gusto niyo magkaroon ng additional information, sali lang kayo sa WSO. At welcome po sa mga manonood natin kay Utol Cristina, no? Maya-maya pong konti, mag-i-start na tayo. So, inuubos ko lang po yung mga pabate. Lalo na sa aking kapatid, si Ate Raquel, the TikTokers, Castelo. Kay Mangulab ng Joan, kamag-anak, shoutout sa'yo. Diba? Maraming salamat po. At kay Eloisa Balino, kay Lazi Lopez, shoutout po sa inyo. Kay Mary Rose Pagilaya Roque, shoutout po sa inyo. Shoutout sa WSO Jeddah Chapter. Ayun, diba? Sabi ko sa inyo eh. Shoutout po sa lahat. Diba? Sabi ni Batan Matadtad Tukon, World Safety Organization Jeddah Chapter, shout out po sa inyo. Sa Qatar, sa Dammam, sa Saudi, sa Jeddah, kahit saan pa po kayo, shout out po. At shout out po sa lahat ng future members ng Philippine Occupational Health and Safety, Security and Environment Organization. Diba? Philippine Occupational Health, Safety and Security and Environment Organizations. Shout out po sa lahat ng member ng POSEO. Bali iyan po ay isang organization ng mga safety diyan naman sa Pilipinas, no? At ang layunin po niyan ay tumulong doon sa mga future members, tulungan yung mga baguhan, mag-conduct ng mga pre-trainings, ganyan. At sa manpower din po, tutulong yan. Like kunyari, mga members natin, o yung mga members ng POSEO, mga may posisyon sa kumpanya, tutulong po yan. Hikayatin po natin silang tumulong para i-hire yung mga members ng POSEO, di ba? So, malaking bagay yan. Malaking makay po maitutulong yan. Di ba? Shout out sa POSEO Batangas chapter, di ba? Sa Iligan chapter, sa Pangasinan chapter, sa Manila chapter, Bokligsay, shout out po. Di ba? Sa Bulacan chapter. Marami pong chapter ang POSEO. Kung nagtataka kayo kung ano po yung POSEO, yun nga po ang ibig po sabihin ng POSEO ay Philippines Occupational Health Safety and Security, Health Safety Security and Environment Organization. So, ang member po nito ng POSEO ay mga safety at yung mga aspirant. Ang magiging member po nito ay mga matatagal ng safety, yung mga baguhan, yan po. So, maya-maya pong konti, mag-i-start na tayo, no? So, ano ba ang nangyari nung nakaraan? Joben Bankuwatamban, shoutout po.
Paki-share na lang po yung live natin, ano, kung maaari lamang po, paki-share na lang po yung live natin. At tayo po ay makapag-umpisa na. Di ba? Para tayo, Nolan Paul Idorot, shoutout po. Shoutout. Alvin Sagion, Alberto Sagion. Kay Bonnie, shoutout sa'yo, Bonnie. Diba? Kay Boss Bonnie. Shoutout po sa mga nasa loob. Kay so aking kapatid ulit, kay Ronaldo the Manager Castelo, kay Rain Parker Castelos, kay Dico, kay Joseph Jacob Caputol, kay Alberto Sagion, kay Dez Sinalem Suarec, Satya Chodri, Joven Lazarito, Joven Van Quatamba, RMG Jesus, Cristina Rodriguez, Danilo Belano Marquez, Junmar Garcia, Nolay Idorot, Ibatan Matadtad Tukon, Arsenio Morales, Neri Mendezabal, kay Patrick Peñamaros Almirez, Dol Porrendo, Bonito Jose, Antonio Ocampo, maraming salamat po. Ayun, sabi nga ni Utol, hiring one safety officer for immediate deployment. Ayan po mga kasama. 'Di ba? Nag-hire na po. Iyan po yung sinasabi natin na ang layunin ng grupo na yan, ng PIOSH, is makatulong sa mga kasama nating safety. 'Di ba? So, paano daw sumali? Saan po ba sasali? Sa WSO, sa PIOSH? 'Di ba? Dennis D, shoutout po. Banji Tucason, shoutout. Elizabeth Mataro Castelo, shoutout. Paki-share na lang po yung live natin mga kasama. Para mamaya ay makapag-umpisa na tayo. Diba? 5 more minutes, umpisa na tayo. Siyempre, welcome sa live ni Kulot. Hello Kulot. Diba? Talagang daw ganun. Hindi po lahat ng kulot ay salot, no? Lilinawin lang natin. Utol Shane, shout out. Shout out sa'yo at sa Severino family. Di ba? Hindi po lahat ng kulot ay salot. Yung iba po, cute lang. May bigote at balbas pa yan. Daig pa ng bigote ko at ng balbas ko yung buhok ko. Kasi yung balbas ko at bigote ko diretso. Yung buhok ko sa ulo is kulot. Pero magagawa, ganun talaga ang life. Diba? So, paano ba ang gagawin natin? Ganun talaga ang life eh. Konti na lamang po at mag-start na tayo. Fernando Saison, Nolan Paul Idorot, shout out. May shout out sa aking tiyahin kay Chan Lebe, ang Biksoto ng Bulacan. Diba? Kay Ate Bubong, kay Ate Linda, sa pamilya ni Ato Beng, kay Kuya Tinoy, diba? B. Ricierdo, shout out sa'yo. Oo, pa-apron na ang kulot. Oo nga pa-apron na nga sa Boss Dennis eh. Diba? Ayun, ano pa ba? Tawag dito. Ayun, maraming salamat po ulit sa pamahalaan ng WSO dyan sa Qatar sa pag-invite sa akin para maging guest speaker po ninyo sa Coach Awareness. Pa-shoutout daw kay Felix Alcon. Shoutout, sabi ni Ibatan Tukon. Shoutout Felix Alcon. Shoutout sa mga safety ng EEI, ng ARCC. Diba? Shoutout sa inyo. Shoutout kay Corporate Safety Manager. Diba? Kay Boss Rafi Mendoza, shoutout po sa inyo. Maya pong konti ay magsisimula na tayo. So, paki-share na lang po ang ating live. No? Paki-share na lang po.
So, ang ating libro, ito na naman, gagamitin na naman natin, no? Tapos, pag-usapan din natin mamaya, Sir Renante, kamusta po? Stay safe. Stay safe always and God bless you always. Salamat po, Fernando Saison. Salamat po. So, last 2 minutes at tayo mag-uumpisa na. Di ba? Para naman paki-share na lang po yung live natin. Leonard Marquez, shoutout po. Gusto kong i-shoutout lahat yung yung dito, yung mga kaibigan natin na sumusuporta sa atin. Diba? Kaso nasa sila 200 plus. 200 plus yung mga nag-likes dun sa videos natin tsaka dun sa natin. So, di ba? Napakadami. Okay lang, di ba? At least salamat po sa mga nag-shares dun sa part 1 ng ating chemical handling safety. 24 shares po siya, 1,800 views. Maraming salamat po sa nag-like doon sa mga post natin sa aking may bahay, kay Pe Castello, kay Onad nga, kay Atrakal, kay Okay, kay Ate Laila, kay Mandy, kay Christina Pangilinan, kay Pinsan, kay Ate ako si Eloy, kumari kong magandang mabait, kay Rain Parker, kay Dico, sa napakaganda kong pinsan na nuknukan ng talino, kay Ate Rosario Jose at sa kanyang pamilya, kay Frederick Virador, kay Chinchan Su, shoutout sa'yo, kay Ruben M. Delpina, shoutout boss Ruben, kay Michael Darang, kay Briggs Tambolo, kay Jebs Rabaya, yes, kay Boss Jebs, diba? Kay Boss Leonardo Malipagya, kay Mary Rose Pagulayan Roque at sa Roque family, kay Boss Nixon Villegas, ang aming napakahusay na IT, kay Maring Teresa Tadeo, kay Parin Tads, kay Ronaldo Ignacio, kay Edwin Manlapa, Marilapid Ramos, kay Joy Apaw, Mark Chad Technology Noklap, kay Pamangking Maria Denio Castelo Bautista, kay Joseph Jacob Caputol, kay Baby Lea James, kay Fernando Valdez, isa sa mahusay na trainer, kay Dan David, kay Russell Mariano, Danny Osbe Avenonia, kay Chan Leve, kay Betson, tuwan-tuwa sa buhok ko, kay Bangis Aleri Dakis Ramos, pa-shoutout boss kay Paring Renz Kulot ng Poblasyon Dupax, shoutout Paring Renz Kulot na taga Dupax, shoutout sa'yo, kay Marilyn Manuel, kay Aniklab Jono, kay Bulnak Belmonte, kay Adong Honey Badger, kay Ambi Sarki, kay Rico, kay Pilmar, kay Ado, kay Arlan, kay Rick, kay Lani, kay Arnold Diaz, kay Roy Makuha, Ornel Abuto Ate, kay Mel Rush, kay Rod, kay Loy, kay Florito, sa pinsan ko kay Hani Alberto, kay Biric Yerdo, kay Crisabel Rojas, kay Robin Castro, Irfan Paruk, Ton Bidara, Canonisado, Jeffrey Garcia, kay Parin James, kay Osayas, kay John, kay Andy, kay Marisa Huwat, kay Aubrey, kay Hipag Ate Beth, Tata Ricabordo, Waki, kay James, kay Sarah Jane, kay Bonifacio, kay Shamir, kay Shu, kay Aljaran, kay Aldrin Pumipiyok, Alexander, kay Pinsang Alex Escalona, shoutout sa'yo, insan, Roman Rivera, kay Onyx, kay Dominic, kay Lionel Dumas, kay Bench, kay Haser, kay Motski, shoutout sa'yo Pampangkin, kay Mark Hill Camartin, Zeus, Marlon, kay Edwin, kay Kermit, kay Joben, kay Marvin, kay Bro Marvin de Mapilis, Chris Manuel, Renz Corpus, Allen Perlado, Atong Rapatan, Joey Potoy, Domingo Perez, John Abarila, Dondi, kay parin Dondi Soriano, shoutout sa'yo pare, kay Ronnie Valdez, kay Alex Umali,
kay Claudia Ariante, Bartol Adama, Romarico Tadeo, Songji Zombora, Joy De La Peña, shoutout sa'yo madam, Jen Etera, Alex Sitjar, Anthony, shoutout, Erbin, Olan Prince, Mendez Soriano, Rominic, Reynaldo, Danilo, kay Betty Concepcion, kay Maharing Cherry Esteban Marquez, shoutout sa'yo mare at kay pare, kay Junmar Garcia Leones, kay Gelo, kay Ryan, kay Anesi, kay Gabriel, kay Ronel, kay Estong, kay Tagalog Joel, kay Marv, kay Dolores Sancho Mendoza, Eric De Los Reyes, kay Janet Rivera Ortega, kapitbahay, kay Eric De Los Reyes, Arja, kay Ilonggo Survival, kay Victoria Bibas, ay sa pinsan kong napakaganda, kay Nerissa Valerio Tabora, at sa kanyang napakagugwapong mga anak, shoutout sa inyo. Roy Mark, shoutout. Romel, shoutout. Mig, Sirene Boy, kay paring Omar, shoutout. Kay Cherica Bolivar, kay Insan Prince Enteng Kaling, kay Joel, kay Jay Lontok, kay Sasuke at Suki, kay Richard, kay Herbert, kay Leo, kay Rhea, kay Leo Pragas, kay Rhea Castelo, kay Jake Angeles, kay Brian, kay Dennis, kay Wendell, kay Patrick Niegos, kay Harold Garcia, kay Arnel, kay Jenseng, kay Hermie, kay Roman, kay Nery Merdesabal, kay Marmac, kay Joriel, kay Angelo, kay Crispy, kay BP Villas, Makay Bautista, si kay Bobby, kay Jer, kay Michael Gonda, Keb, Jester, Renel, JC Pagdanganan, Ziza Balia, Barakong Bombay, shout out. Ayun. Seidel Nazareno, Alexa Punalang Bahon, Madam Alexa, shout out. Homer, JJ, Kim, kay Marvin, Kilinet, kay Ernest Dimapilis, kay Norman, kay Marvin, kay Robbie, kay Mark. Napakarami po at kulang 300 yung dapat i-grip. Mamaya naman yung iba. Pagod na po ang bunganga, baka hindi makapag ano, di ba? So, welcome po sa live ni Kulot. No, welcome. I'm Kulot, yung hindi naunat, and welcome to our live. So, diretso na po tayo, no? So, last time po, o nung Friday, pinag-usapan natin yung about chemical, kung bakit mahalaga ang chemical. Pwede ko bang ipusod? Pupusod ko lang, ha? So, pinag-usapan natin yung about sa chemical. Ngayon, sa pag-uusap natin, sa pag-discuss natin, pinag-usapan natin kung ano ba ang epekto nito at bakit natin kailangan pag-aralan. Diba? Sa pinag-usapan natin noon, sabi nga, kailangan natin pag-aralan ang chemical handling kasi ito ay araw-araw nating nakakaharap, araw-araw nating nakikita. Ngayon, kung hindi natin alam ang tamang proseso o ang paraan kung bakit ito nakakadisgrasya at nakakasakit, magkakaroon tayo ng problema, di ba? Ngayon, pinag-usapan po natin mga kasama kung ano ba yung epekto nito. So, sabi nga, ang chemical ay merong dalawang firming epekto sa katawan natin. So, ito po yung tinatawag nating chronic at saka ano nga yung isa? Sino yung nakapanood ng part 1 natin? Ano yung dalawang epekto nito sa katawan? Yung isa ay chronic at saka yung isa ay anong tawag? Huwag po kayo mahiyang sumagot. Sumagot po kayo para di ba? Chronic effect at saka yung isa ay acute effect. So, dalawa po ang epekto nito sa katawan, chronic effect at acute effect. So, pag sinabi natin chronic effect, ito yung matagal ang epekto. Pag sinabi natin acute, ito yung biglaan. Halimbawa nga po ng biglaan, may naninigarilyo sa harap mo, di ba? Binugahan ka ng usok, naubo ka. So, yun, acute yun. Yun yung side effect ng chemical sa'yo. Yung chronic naman, naninigarilyo ako, hindi ako magkakaroon ng cancer dahil lang nanigarilyo ako ng isang stick. Mag-accumulate yan, iipunin pa yan bago magkaroon ng epekto sa katawan ko. Parang ang cancer, di ba? Kadalasan ang cancer nga daw, hindi ako eksperto sa ganyang cancer, pero narinig ko at nabasa ko,
Yung ibang cancer, malalaman mo lang na kapag may cancer ka na, kapag malala na, di ba? So, yun daw yun. So, ano daw ba yung chemical? A chemical daw ay a distinct compound or substance, one which has been artificially prepared or purified. Ibig sabihin, yung chemical, hindi siya yung natural. Yun yung byproduct ng mga pinaghalo-halo, di ba? So, ano ba yung example nga daw ng mga chemical? Example nito ay acid, like hydrochloric acid, sulfuric acid, etc. Alkaline, hydroxide, alkaline, etc. Solvent, gaya ng acetone at toluene. Diba? So, paano ba pumapasok yung chemical sa katawan natin? So, pumapasok nga daw po yung chemical sa katawan natin sa pamamagitan ng 4 na paraan. Ano yung mga 4 na paraan na to? Ito po yung tinatawag nating inhalation, absorption, ingestion, at injection. Diba? So, pag sinabi nating inhalation, ito yung nasisinghot po natin kasi ang chemical, hindi ko mo sinabing chemical solid or liquid. Diba? Marami po itong form. Gas, solid, liquid, mist, diba? Dust. Yan. So, ang kadalasan po na nakukuha natin o nakukontaminate tayo ng chemical ay sa paraan ng pagsinghot o pag-inhale. Diba? Yung mga usok, yung mga fumes, ayan. Tapos, pangalawa is yung absorption, natatalsikan tayo o nadidikit tayo, nababahiran tayo. Tapos po, pangatlo is yung ingestion. Ang ingestion ay yung pagiging dugyot sa sarili. Paano naging dugyot sa sarili? Nagtrabaho tayo sa bukid, nagtanim tayo. O nag-spray tayo ng pesticide. Tapos dumating yung ating merienda. Ang ginawa natin, naghugas lang tayo, binasa natin yung kamay natin, tapos iwinagwag, ipinuna sa damit, sabay kain. Hindi po natatanggal ng tubig lang ang mga chemical. Kailangan po nating magsabon para po ma-wash out ito. No? Sa paraan po ng paghuhugas lang ng kamay, no, pagbabasa lang ng tubig, hindi po siya nawawala. Tapos po akala natin wala na, kakain tayo, hawakan natin yung pagkain natin, tapos makukontaminate ng chemical yung pagkain, tsaka natin isusubo, kakainin natin, so pasok sa banga. Pasok sa katawan natin yung chemical, contaminated na tayo. Kaya po may mga instances na pag kumain tayo, no, pagkatapos natin kumain, sumasakit yung tiyan natin. Diba? Tapos meron pa po dyan yung injection. Pag sinabi po natin injection, it's either natusok ka, tinusukan ka ng karayom, nasa lubsob ka. Iyan, tumusok sa'yo. Totoy Kobe, shoutout. Arman, purifikasyon, shoutout. Iyan po yun mga kasama, no? So, sinasabi nga po natin sa una at saka nga lang ngayon, chemical, hindi ito puro. Ito'y artificial, ito'y ginawa, ito'y byproduct ng mga bagay na original na pinaghalo-halo. Diba? At nakakapasok po sa katawan natin ang chemical sa pamamagitan ng 4 na bagay. Ito po ay inhalation, absorption, ingestion, at injection. Diba? Pag po na-contaminate na tayo ng chemical, meron po itong 2 epekto sa katawan natin. Ito po yung acute effect at yung chronic effect. Yung acute effect, yun nga po yung biglaan. Yung chronic effect, ito po yung Totoy Kobe, shoutout. Ito po yung bumibilang pa ng panahon bago lumabas yung epekto sa atin. No? So, example po ng short-term effect. Ang halimbawa ng acute effect, nausea, breathing trouble, eye, nose, throat infection, skin irritation, at headache, drowsiness. Example naman po ng chronic effect, liver damage, cancer, nervous system damage, lung disease, kidney disease. Yan po yon. So, most correct methods of chemical handling. Paano daw ba yung correct method ng chemical handling? So, bawat company po may kanya-kanyang procedure dyan sa pag-proseso ng papagawa ng kanilang mga storage. Pero paano po ba yung tama? So, ang tamang proseso po niyan mga kasama, bawat chemical dapat merong kasamang MSDS or SDS, no? Tapos meron tayong listahan ng mga chemical or inventory log. Tapos yung ating chemical dapat nasa isang lugar kung saan safe siya.
Ngayon, sabi ko nga po, merong mga kumpanya na yung chemical nila naka-aircon pa kasi sinusunod nga nila yung right temperature, di ba? Ngayon, nagkaroon tayo ng, sinabi nga po natin sa una nating video na nagkaroon tayo ng mga chemical na deliver, no, 200 liters. Inilagay lang natin sa isang container. Sapat na ba yun? Yung container natin may aircon, may MSDS tayo, di ba? Meron tayong mga spill kit. Okay, may fire prevention protection tayo nakalagay dyan, may fire alarm system tayo nakalagay dyan. Sapat na ba yun para maproteksyonan yung environment in case na magkaroon ng spillage, diba? So sabi nga po natin, hindi sapat yon dahil kulang pa yung preparation. Sir, watching from Jubail, pa-shout out dito sa, ay, nasa bahay ka na, Jebs. Shout out sa'yo, Jebs. Pasalubong ko, nasan? Lang pasalubong ko luto ka ng masarap. Shoutout sa'yo, Jebs Rabaya at kay Langganya. Yun. So, kapag po tayo ay meron delivery ng mga chemicals sa ating site at gusto natin o ma-ensure natin na hindi magkakaroon ng environmental contamination, meron po tayo dapat na paglagyan ng mga chemical natin. Ngayon, ano nga po ulit yung dapat na, ano yung tawag doon sa dapat paglagyan ng mga chemical natin? Yun, sabi ko nga po nun coral ng baboy ang tawag ko dun eh. Ano nga po ang tawag natin dun ulit? Huwag po kayong mahiyang sumagot po kayo. At para po sa atin ito, pakishare na lang po yung live natin, pakishare na lang po kung maaari lang, pakishare po sa mga kasama natin para malaman na tayo ay nagsisimula na. Okay, ang tawag po natin doon is bonded wall o bonding wall. Ito po ay naka-bound wall, ito po ay nakakudrado. Robert Belga, yes sir, visible ka, visible. So, ito po ay yung kwadrado na parang ang kulungan ng baboy. Doon po natin ilalagay yung mga chemical natin para in case na magkaroon ng spillage or leakage, hindi po lalabas yung chemical sa lugar na yon. May iwasan po natin yung environmental contamination. Dahil sabi ko nga po, di ba, napakahalaga na mapangalagaan natin ang kalikasan. Pag po kayo ay nag-take ng EMS, ng 14001 or Environmental Management System, mapag-aaralan niyo din po iyan gaya ng napag-aralan ko tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. Yan po yun. So, mababanggit po dyan si flora and fauna, yung mga halaman, hayupan, at saka yung mga tao. Yan. So, para po mapangalagaan natin to, kailangan po nakalagay sa bounded wall itong ating mga chemicals para hindi makalabas. Ngayon, gaano po dapat ang kayang dalhin ng ating bound wall ng gaano po dapat karami yung kayang dalhin ng ating bound wall. Diba? Kung 200 liters po yung ating chemical, gaano po dapat ang capacity ng ating bound wall o nung coral o nung swimming pool na maliit? Sabi ni Junmar, bound wall, tama. O, Junmar, gaano daw kadami ang dapat na capacity ng bound wall? Sagot po kayo, wag po kayong mahiya kasi ito po ay para sa atin. Kaya po natin ito ginagawa ay para matuto tayo. Ako din naman po ay nag-aaral pa lamang din. Ulit, di ba? Lahat po tayo ay natututo kahit po ako mismo. Hindi po ako ay kung nagtuturo ay alam ko na lahat. Hindi po. Ito po ay nare-refresh din naman ako. Kaya gustong-gusto kong ginagawa ito. So, 150%. Tama po. Bound dapat alam din natin yung volume ng chemical para in case magka-spill, ma-contain yung spill chem. Tama po. Sabi ko nga po kanina sa Robert, meron tayong 200 liters na capacity. 200 liters na chemical na dumating. So, dapat nga po, sabi Sir Junmar, dapat 150%. Tama po. Kasi hindi tayo pwedeng maglagay ng chemical sa isang 200 liters tapos yung capacity ng bundle natin 200 liters din. Hindi po pwede yun. Kailangan po mas malaki yung capacity ng ating bundle para hindi tatagas po yung chemical na yon. Okay?
Salamat po sa mga nag-participate. JB Rocha, shoutout sa'yo, tol. So, pag naman po itong mga tao natin ay nagtatrabaho na, di ba? Kunyari, nagpipintura. Ano ba yung hazard na meron doon? Ano yung mga hazard na pwedeng mangyari? Ano yung mga hazard na meron? Ano yung possible outcome ng mga hazard na ito? Di ba, pag nagpipintura tayo, yung fumes niyan, di ba, naaamoy natin. Nasisinghot ng mga tao. So, sabi nga po natin, meron tayong acute at chronic effect, di ba? Yung iba, pagka nasinghot yan, nakulong sa loob ng kwarto, nasinghot yung amoy, hihilo ka agad yan. Lalo at malakas yung amoy ng pintura o matapang ang amoy ng pintura. Ngayon, ano po yung dapat nating gawin para hindi sila mahirapan sa pagkatrabaho at hindi sila magkaroon ng problema habang nagtatrabaho o hindi sila maapektuhan nitong mga chemical? Ano po yung dapat natin gawin, mga kasama? Huwag po kayong mahiya. Kayo po ay sumagot. Sige na po. Para nyo na pong please, di ba? Chemical vapor, opo, chemical vapor yung hazard natin dyan. Ngayon po, ano yung dapat nating gawin para matulungan yung mga tao natin na hindi mahirapan habang sila ay nagtatrabaho? Pa-share na lang po nung live natin, mga kasama. Pa-share na lang po. Pa-share na lang po nung live natin. So, kapag po nakita natin na mayroong mga problema sa pagtatrabaho, nahihirapan yung mga tao natin, aside from specific PP provision of mechanical ventilation ng area, tama, bibigyan po natin sila o mag-i-assess po natin, mag-risk assess po tayo doon sa nangyayaring trabaho at pag nakita natin yung mga problema, gagawa natin ng solusyon. Pinaka-solusyon po na makikita natin dyan commonly is magbibigay tayo ng PPE. Pero, di ba? Pero tandaan po natin ang PPE is last line of defense. Last resort lamang po ito. Kung may makikita pa tayo engineering design o sa pagagamit natin engineering design, pwede. Di ba? Sabi nga, mechanical ventilation ng area. Tama, mechanical ventilation ng area. Magbibigay tayo ng wear mask with cartridges. Tama, pwede din yan. Mga PPEs, di ba? So, iisipin po natin yung pinaka magandang paraan para hindi mahirapan yung mga tao nagtatrabaho. Gagamitin po natin yung hierarchy of control. Di ba? Ngayon, sa pagbibigay ng PPE, dapat alam mo rin kung anong klaseng PPE yung ibibigay natin. Hindi basta po pwede na hindi pwedeng basta hindi pwedeng basta bigay ng bigay lang, di ba? Kailangan alam mo rin yung klase ng PPE kasi kung hindi mo alam po yung klase ng PPE, baka sa halip na makatulong tayo, mas lalo pang madisgrasya yung mga tao, no? So, sinasabi nga, correct method of chemical storage daw. Sa PPE pala, ang kailangan nga natin, itong apron, gloves, goggles, face shield, respirators, and footwear. Siyempre, pero last line of defense lamang po siya, no? Correct method of chemical storage, MSDS po tayo. Okay, MSDS. Kailangan, siyempre, alam mo din kung paano tingnan ang MSDS, no? Mamaya pupuntahan natin yung MSDS na yan, kapatid. So, correct method nga ng storage, sinabi na nga po natin kanina. Method of disposal, sa disposal naman po, kailangan third party. Bawal po magbaon ng mga chemical sa bakuran, no? Kung kayo po ay may mga chemical, dapat po meron tayong third party na hakot niyan. At dapat yung humahakot niyan, may permit galing sa government. At alam po dapat natin kung saan dinedispose itong mga chemical natin. O may recycling facilities ba sila, di ba? May disposal facilities ba sila? Dapat ganun po. Alam natin dapat yan. Jirbo Samsando, shout out. Kasi hindi po pwede na basta pahakot-hakot lang. Nasabi ko nga po nung nakaraan na kapag ka fly by night yung third party natin, baka sa halip na matulungan tayo, magbigay pa sa atin ng mas malaking problema, di ba? So, sinasabi din chemical inventory. Bakit mahalaga ang chemical inventory?
Mahalaga po ang chemical inventory dahil ito ay magbibigay sa atin ng sapat na impormasyon kung ilan yung mga chemicals na meron pa tayo at kung ano-ano yung mga chemicals na meron tayo para alam natin rin precautions na gagawin. So, pag po daw nagkaroon ng chemical burns o nagkaroon ng contact ang chemical sa katawan ng tao, kailangan may first aid station tayo. Ano ba yung mga first aid station natin? Ito po yung ating shower, emergency shower, at saka yung eye wash. Emergency shower, common shower po yan. Ginagamit po ito kapag nagkaroon ng contact yung mga chemicals sa katawan natin o sa uniforme natin. Pupunta tayo dyan, hilahin yung liver, shower ka lang. Habang nagsha-shower ka, huwag kang magsasabon. Huwag mo hubarin lahat ng damit mo. Bawal po yan. Yun lang coverall mo o yung kung damit mo lang na dikitan ng chemical, yun lang tatanggalin mo. Pag sa mata naman, syempre, eye wash station po. Eye wash station, tatapakan mo lang yung liver noon, tapos bubuka yung mata mo, lalabas na po yung tubig, tatama sa mata mo. Siya na yung magwawash dun sa chemical o sa foreign bodies na nasa mata mo. Huwag mong kukusutin. Huwag na huwag po. At baka lalong lumala. Diba? Ngayon, sabi nga, kailangan, pagka mayroong naapektuhan nito, report na agad tayo sa clinic. Huwag tayong self-medication. Huwag nating gagamutin yung sarili natin kasi may proseso po yung paggamot sa mga napapatakan o nako-contaminate ng chemical. Dahil hindi lahat ng chemical acetone. No? Hindi lahat ng chemical Pepsi. Hindi lahat ng chemical kung ano-ano lang. Diba? Hindi lahat ng chemical soft drinks. So, wag tayong mag-self-medication. Napakarami pong pwedeng mangyari sa atin. So, sinasabi din, para maging maalam tayo, kailangan maglagay tayo ng mga, yung sinabi ko nung nakaraan, di ba? Chemical chart. Chemical compatibility chart para ma-ensure natin na yung mga chemical natin ay hindi delikado sa isa't isa. Dahil sabi ko nga po sa unang video natin, may mga chemical na usok sa usok, pag nagharap, sumasabog. Diba? So, problema yan. So, dapat meron tayong chemical charge doon sa harap ng ating storage. At sabi nga kanina, nabanggit yung tungkol sa MSDS. Jirbo Samsandu, Arlan Nunez, ay sa akin tiyahe, kay Vic Soto, shoutout po. Kay Vic Soto ng Baliwag, kay Chan Lebe. Sabi nga po natin, kapag merong mga chemicals, dapat merong MSDS. So, MSDS, ang tawag doon sa dokumento na nakalagay doon sa mga chemical. Barakong Bombay, shoutout sa mga safety ng Batangas City. Sabi nga ni Junmar, maiging i-report para din makakuha ng benefits sa employees compensation program ng company. Tama din. Jeffrey Gomez, Boss Jeff Gomez, shoutout. So, yun po yun, para saan ba ang MSDS? So, ang MSDS po mga kasama, doon sa mga baguang safety na nanonood po at hindi familiar sa MSDS, ang MSDS po ay isang dokumento na naglalaman ng impormasyon tungkol doon sa chemical. Like, manufacturers, composition, health hazard, yung hazard nito, yung ating prevention, yung ating first aid. Kay paring Omar, shoutout sa'yo. Ngayon po mga kasama, kung maririnig po ninyo, maaaring magtaka kayo kapag narinig ninyo yung tungkol sa MSDS at sa SDS. So, sinabi ko na nga po doon sa unang video natin kung ano yung pagkakaiba. Uulitin ko po ngayon. Ang tawag po dito originally sa dokumento na yan ay MSDS o ang ibig sabihin ay Material Safety Data Sheets. Diba? Ito nga po yung dokumento na naglalaman ng impormasyon tungkol dun sa chemical. Ngayon po, 1990s o 2000 at 19 to 2000 in between, na-develop po si GHS, di ba? Na-develop po si GHS o si Global Nice Harmonious System, at ito po ang nagbago ng MSDS para maging SDS. Ngayon, ano po ang ibig sabihin ng SDS? Ang SDS po ay Safety Data Sheets. Ngayon, magtataka tayo, bakit dati MSDS, Material Safety Data Sheets, bakit ngayon Safety Data Sheets na lang? Ano ba yung pagkakaiba ng SDS sa MSDS at bakit binago pa? Well,
ala naman pong halos pinagkaiba. Ang ano lang nito is dagdagan lang po ng impormasyon ang SDS. Kung dati po 8 lang ang impormasyon sa MSDS, 8 hanggang 9, dito po sa MSDS 16 po yung sections niya. Mas kompleto detalye at saka yung mga logos, yung caricatures, mas specific na po, specified na po siya. Kunyari po ang chemical natin ay pwedeng mag-cause ng harm sa environment, ang nakalagay po dyan ay patay na puno at nakatihayang isda. Ganun po. Mas maganda na po ngayon yung MSDS. Pero bakit daw po ba marami pa rin MSDS kung SDS na? Kasi sabi nga po ng Global Harmonious System o GHS, hindi naman po pwedeng baguhin agad-agad. Bakit? Kasi po ang isang kumpanya, pag ito ay naglabas ng produkto, hindi naman 10 o 1,000 piraso lang yan. Diba? 100,000 po ang nilalabas ng isang kumpanya na produkto. Ngayon, kung lahat po, sabihin natin, ang pintura na inilabas ng isang kumpanya ay umabot ng Arlan Nunez, pa-shoutout, Nakid Landscape Boss, Doha, Qatar, HIA Project. Shoutout sa'yo, Arlan. Ngayon po, kung ang kumpanya ay nag-produce ng 200,000 na can ng pintura, hindi po natin mariretrieve lahat ito agad-agad para palitan lang ng label. Malulugi naman po ang kumpanya. Kaya po sinabi ng GHS, ng Global Harmonious System, para maipatupad ang paggamit ng SDS, next batch. Pagkaubos ng mga produkto na merong MSDS, hindi na MSDS ang gagamitin nila sa next production nila. SDS na. So maliwanag po mga kasama, no? Yun lamang po ang pagkakaiba ng SDS, MSDS. Ng SDS nga sa MSDS ngayon, ilang MSDS ba or SDS ang dapat na meron tayo sa site? Ilang kopya? J. Agorcillo, shoutout kapatid. Isa ang malupit na safety ng Singapore. Yan, si J. Agorcillo. Si Engineer J. Agorcillo, shoutout. Ilang kopya po ng MSDS ang dapat na meron tayo sa site natin? Ayun, sabi ni Sir Junmar, 4 na kopya. Sige Sir Junmar, ipaliwanag kung bakit 4 na kopya meron tayo dapat. Sa mga bagong pasok, shoutout po. Ako po si Kulot. Ako po yung hindi naunat. Welcome to my vlog. Ayun na. Utot! Tama. Mayroong dapat talagang chemical log sheets. Ito po ay para malaman natin kung ilan yung chemical na meron tayo, di ba? Kung ano-ano. Sabi ni Sir Arlan Nunez, 3. Sir, kulang pa tayo ng isa. Dapat 4. Parang Skyflex 4 dapat. Skyflex nga ba yun? O Magic, basta yung Magicflex. Uy, sponsor? Pwede din. Naghahanap tayo ng sponsor. Site, office, store, clinic. Good. Saan pa? Sa site, office, sa store, sa clinic, saan pa? Kulang pa ng isa, Boss Arlan. Infection waste bin. Dapat meron din tayo niyan, no? Site, store, clinic. Saan pa? Kulang pa ng isa. Okay, sige. Dapat meron tayong sa site, sa store, sa clinic, at sa safety office. Bakit kailangan natin sa site? Para malaman ng mga tao kung paano ito gagamitin ng tama, kasi andun yung proseso. Bakit kailangan natin sa store? Para malaman natin o malaman ng store kung ilan yung mga chemical at ano-anong chemical yung nandun, para in case na magkaroon ng mga chemical o magkaroon ng aksidente, alam nila ang gagawin. Sa clinic, para malaman ng nurse kung anong klase first aid ang gagawin niya in case na magkaroon ng aksidente or insidente na may dala sa kanya sa tao. Sa safety office, sa safety department, para malaman ng mga safety kung ano-anong chemical yung meron at para may record tayo, documentation na rin. Diba? So, 4 na kopya dapat yan. And now,
Ah, pagka nagkaroon tayo ng chemical spill, soft copy. Meron tayong soft copy niyan, pero dapat meron din tayong hard copy niya na nakalagay sa ano natin, sa tokador natin. Kasi once na ito ay nasa soft copy lang o nasa computer mo lang, pag tayo ay inaudit, boljak ang abuti natin. Alam mo naman ang mga auditors, pupunta lang yan sa site, pupunta sa office, di ba? Tapos, hahanap lang yan. Sabihin sa inyo yan, nasan yung chemical handling safety procedure niyo? Sir, ito po. Meron ba kayo nung ganito? Tapos, ikaw na mismo ang hawak ng libro, ng folder mo, ikaw magbubuklas, tuturo mo sa kanya, babasahin niya, tapos palilipat-lipat niya. Ganon. Sa chemical, sir, ano ba dapat ang secondary containment? Paano secondary containment ba ang ibig mo sabihin, kapatid, kapag nagkaroon tayo ng spill, pag nagkaroon tayo ng emergency ba dyan, o paano ba? So, diretso tayo, ha? Saan nga tayo napunta? Nagkaroon tayo ng spill, okay. Pag nagkaroon tayo ng spillage, ano ba dapat yung ginagawa? Dapat alam natin, especially ng storekeeper, yung ating gagawin kapag nagkaroon ng spill o ng chemical spill. Pag nagkaroon ng chemical spill, gagamit na po tayo, i-isolate natin dapat yung area. Automatic yan. 1, 2, 3, isolate natin yung area, barikada. Tapos kunin na natin yung ating mga spill kit. Ano ba ang laman ng spill kit natin? Absorbent pad. Ano ba yung absorbent pad? Para po itong diaper. Pag nandyan yan, sisip-sipin niya yung chemical para hindi na magdire-diretso. Ngayon, kung hindi natin kaya o kulang yung ating spill kit, ba yung absorbent pad natin, tatawag na po tayo sa fire department. Tsaka doon sa ating mga emergency, sa mga ERT natin, di ba? At syempre, hindi dapat umalis yung mga in charge doon sa area kapag nagkaroon ng spill. Dahil sila yung kauna-unahan na dapat nandun. Diba? Hindi yung ikaw yung in charge, ikaw yung tatakbo. Hindi, ikaw dapat yung nandyan. Tapos ikaw yung magsasabi dun sa mga tao mo na tumawag ka ng number na ganito. Ganun. So dapat nga, yung mga area natin na may chemical, dapat may spill kit na yan. Meron tayong mga materyales para yung magamit dyan. Ngayon, pag kinapos ang ating spill kit, ano ang pwede natin gamitin? Maliban sa ating absorbent pad, ano ang ating pwedeng gamitin? Yung aga ko naman may tawag. Wait lang, ha. Safety, good morning. Yes, boss. Oo. Yung JSA natin, risk assessment, bali ang mangyayari niyan, papa-interview mo muna natin yung head natin doon sa kliyente. Kapag na-aprobahan na yung heads, siya yung makikipag-coordinate ngayon. Ngayon, bali waiting lang tayo sa advice. Oo. Oo. Kailangan yung head magpapasa ng CV doon sa kliyente. Tapos, kunyari sa Aramco, may project tayo sa Aramco, yung safety heads o yung safety manager na yan, magpapasa ng CV yan doon sa kliyente. Papa-aprobahan. Pag na-aprobahan, at saka pa lang siya makikipag-coordinate doon, siya yung focal person ng kliyente, sa kanya sasabihin yung mga dapat i-provide, like CV ng mga safety, yung mga kailangan, ganun. Oo. Pag hindi mo na JSA, yung safety plan muna ang kailangan ipapa-approve sa kliyente. Sige. Ayan, makinig kayo. Additional knowledge yan. Safety plan, papa-approve natin muna sa kliyente to. Pag na-aprobahan na sila ng kliyente ang safety plan, so, hihingi na sila ng risk assessment.
JSA. Pag sa JSA na yan, tapos yung list na ng mga safety, tapos yung CB ng mga safety, yun na. Oo, yan talaga. Every turn around, yan ang hinahanap ng kliyente. Oo. Yun lang? Wala na? Oo. Bukas may interview ako. Punta ako ng Arasi bukas. Baka naman. Baka naman. Sige na. Sige lang. Okay, bye-bye. Thank you. Ayun, mga kasama, no? Ayun, Sir Aaron Nunez, hindi po pwede, pagka po tayo ay magpapa-interview, hindi po pwede na HSE plan muna. Ang procedure po dyan is papa-interview po muna natin yung client, yung ating tao. Tapos, pag na-approve na po siya ng kliyente, so, tsaka pa lang po siya kakausapin ng kliyente, ng mga taga-Aramco, kung ano yung mga requirements. Na pagkana, kunyari, ako po, bukas may interview ako para sa Arasi. Pag na-approvehan ako ng Arasi, ako yung magiging focal person nila, sa akin ay nasasabihin lahat ng requirements na kailangan nila, like yung HSE plan. Yung safety plan ba namin, naka-align sa safety plan nila. Ganon, ako yung magsasubmit, ako yung gagawa, ako yung magsasubmit, papa-approve ko sa kanila. Tapos, pagkatapos niyan, hindi sir renewal ng kontrata, HSE plan agad. Sir, hindi na ngayon, dati ganun, ngayon focal person muna talaga. Ayaw nila na yung heads muna talaga, oo. Kailangan ma-approve muna yung heads. Pagka na-approve ka, tsaka pa lang didiretso yan. Pero pag hindi na-approve yung head, hindi magdidire-diretso yan, maho-hold yan hanggang magkaroon ng isang head na isang focal person na makakausap nila. Kasi ayaw na nila ng dati kasi pwede yun. Ngayon, ayaw na nila ng pabago-bago kung sino-sino yung kinakausap. Ayaw nila. So, yun nga. Kapag na-approvehan na yan, pag na-approvehan na yung heads, doon palang gagalaw yung usapan, safety plan, risk assessment, job safety analysis, risk control analysis, environmental analysis, tapos hazard ID ninyo, HIP ninyo, hazard identification plan, tapos yung CB ng mga safety, ipapadala, i-interviewin nila, pagka bumagsak yung mga safety, hanap ka na naman ng ibang safety sa market, kung sino yung pwede mong ipadala for interview, syempre tuturuan mo. Ganon. Tsaka palang uusad yung negosasyon para sa project ninyo. Kaya dito sa abroad talaga, napakahirap para makakuha ng project. Yung sasabihin na, approve may training ka ng OSHA, IOSH, NEBOSH, BOSH, COSH, LCM, dinala ka sa project, ang kliyente mo sabihin natin na SMDC, tanggap ka na kaagad dahil dinala ka ng kontraktor, tanggap ka na. Dito po hindi, ang SMDC, i-interviewin ka muna. Kapag hindi ka pumasa, hindi ka safety, hindi ka approve sa project nila. Ganun po dito, bawat project, dadaanan muna ng safety ang interview ng kliyente bago siya makakapagtrabaho sa loob. No? So, diretso tayo dito sa ating chemical. So, kapag ka po nagkakaroon nga ng chemical spill, kailangan meron tayong chemical kit, di ba? Yung spill kit. So, sinabi nga natin, ginamit na natin yung ating absorbent pad. Ngayon, yung absorbent pad natin, naubos na. Ano pa ba yung pwede natin gamitin? Wala kaming hiring ngayon kasi pandemic. Ano pa yung pwede natin gamitin, mga kasama? Maliban sa spill kit o sa absorbent pad, ano pa po yung pwede natin gamitin? So, pwede po natin gamitin, mga kasama, no? Maliban sa absorbent pad, pwede tayong gumamit ng buhangin, ng lupa, ng mga tinistis na pinagtistisan ng kahoy. Yan kasi yan, ina-absorb po niyan, absorbent yung mga yan mga tela, mga papel, ayan. Pero kung wala na talaga, mga sandbag, cordon na natin yung ating area, yung ating
area na merong chemical spill, sandbag, tapos gagawa natin ng paraan para dumating yung mga bumbero para maiwash yan. Yung iwawash nila na gagamitin lang pang wash dyan is hindi siya ordinary na tubig. Yung tubig na yan is may chemical din nakahalo para pang lusaw naman dun sa chemical na tumagas o kung ano man yun. Yung iba kasi pagka, kunyari, gasolina, tubig na may sabon. Diba? Yun ang ginagamit nila. So, ano pa ba ang kailangan nating malaman? Siyempre, kailangan mo yung tumawag ng emergency, hindi siya bibitaw doon sa kanyang kausap hanggat hindi dumarating. No? Sabi ni Jay Agrosilio, danas ko yan dyan, sir. In-interview mo na bago pasok sa planta. Oo, Jay. Di ba? Interview muna talaga bago pasok sa planta. Hindi pwede yung pasok agad. Ako, sir, geotextile gamit ko. Pwede geotextile. Pwede yan. Kasi nga, di ba? Basta yung mga bagay na absorbent pwede natin gamitin as spill kit, di ba? Pero pag wala na nga yung required, hindi naman pwedeng ubos na yung diaper ko. Hindi, tumagas ka na. Hindi pa pwede ganun. Kailangan gagawa natin ng paraan para ma-contain natin yan, di ba? So, yung ating ito paalala, yung ating mga ginamit na absorbent pad, hindi pa pwedeng tapon lang sa basurahan yan, hindi po. Kailangan meron tayong container na paglalagyan yan. Identified, may label, di ba? Ganun po yun. Tapos papakuha natin sa third party. So, chemical information. Ano ba ang ibig sabihin ng CL? CL. Chemical label. Sulit nyo. Baka makalimutan ninyo. Ibig sabihin ng CL is chemical label. Ano naman ang ibig sabihin ng HRD? O ano ba ang HRD? Ang HRD po, yung diamond na gano'n na may kulay pula, dilaw, puti, asul. No? So, ang ibig sabihin po niyan is hazard rating diamond. Tapos, MSDS, Material Safety Data Sheets, o Safety Data Sheets, di ba? Tapos, Chemical Abstract Number, yung CAN, tapos IC, Identity of Chemical, hazard signages, specification, hazard rating, hazard warnings, first aid. Iyan ang mga nakalagay dyan, no? So, pagdating sa hazard rating diamond, ano po ba ang ibig sabihin ng HRD o ng hazard rating diamond? Para saan ba ito? Diba? Sa hazard rating diamond po, nakalagay dyan yung classifications o yung hazard, yung epekto nito, kung ano yung risk o yung hazard ng chemical na meron. Pagka po blue, health. Pagka pula, flammability. Kapag dilaw, reactivity. Diba? Tapos po, kailangan para mas makita po ninyo, go to Google, download nyo po yung HRD. Ayan. Para po mas maging update kayo. Kailangan meron kayo yan at kailangan alam nyo yan. So, pagdating po sa MSDS, dalawang klase po yung format ng MSDS. Dati po, ang format na ginagamit natin ay yung 174. Yung OSHA format 174, yung 8 to 9 sections lamang po siya. Sabi nga ni OSHA o sabi ni GHS, mas magandang gamitin ang SDS. O ginagamit na po natin na yung ANSI format o yung SDS nga po na meron 16 sections. No? Sinabi ko naman na kung bakit naging from MSDS naging SDS siya, diba? So, okay na yon. So, ano pa ba ang gusto natin pag-usapan? Pagdating po sa chemical, no? Sapat na ba yung malaman lang natin kung ano yung chemical? Kagaya na pinag-usapan natin, okay na ba sa inyo yung information na i-share ko? O meron pa kayong mas gustong malaman pa tungkol sa chemical? Diba? Okay na ba sa inyo yan? Ngayon, pagdating po sa chemical, marami pa po tayong dapat matutunan at malaman. Hindi ko pinag-aralan natin ngayon yung chemical safety, okay na. Ngayon po, sabi nga natin, para maging mahusay tayong safety, para maging maalam tayong safety, kailangan alam natin yung mga bagay-bagay. Ano pa ba yung dapat nating malaman?
kailangan nating malaman ang tungkol sa HASCOM, HAZMAT, di ba? So, ano ba yung HASCOM? Ano ba yung HAZMAT? Di ba? Ano ba yung first responder, second responder, 10th responder, fourth responder, fifth responder? Ano ba yung mga yan? Kailangan ba nating malaman yan? Di ba? Pagdating po sa paghawak o sa pag-solve sa mga chemical, dapat meron tayong HAZMAT na training. Dapat meron tayong HAZCOM na training. Pero ano ba yung dalawang sinasabi ko itong HAZCOM, HAZMAT na to? Di ba? Tapos kailangan may HAZWOOPER din tayo. Pag sinabi nating HAZMAT, ito yung hazardous materials. Di ba? Ito yung paraan ng pag-transport do sa mga materials na to, sa hazardous materials na to. May specific training po para dyan. Ngayon, pag sinabi nating HAZCOM, ito yung hazard communication naman siya. Di ba? Pag sinabi natin HAZCOM, ito yung paraan ng pag-communicate, paraan ng pag-handle sa mga chemical na to. Pag sinabi naman nating hazardous waste, may specific training pa rin po yan, parang sa EMS yan. Ito yung training na magsasabi sa atin kung ano-ano ba yung mga byproducts naman ng mga chemicals natin, kung paano natin itatransport ito, paano natin i-keep itong mga hazardous waste natin. Diba? Tapos meron din tayo dyan na tinatawag na HAZWOOPER. Diba? Pag sinabi natin HAZWOOPER, ito naman po yung pag-respond natin. Diba? Emergency response po ito, yung training na to. Kung paano ang gagawin natin in case na magkaroon ng spillage, mga pagsabog, mga ganyan na may halong chemical. So, hindi po kung pinag-usapan natin yung chemical safety, tapos na. Hindi ko mo sinabi na may chemical safety ako, alam ko na yan. Ay, mayayari tayo dyan. Kasi nga po, kailangan matutunan din natin ang hazard communication, ang hazardous materials, di ba? Ang hazardous waste, ang HAZWOOPER. Sa HAZWOOPER, may first, second, third, fourth, fifth responder. Bawat isa po na yan, iba-iba ng responsibility, iba-iba din ang training yung mga yan. So, saan ka pa? Di ba? Akala natin okay na, pero hindi pala. Yun lang ang akala natin. So, napakadami nga po dapat pang malaman at marami pang dapat matutunan tungkol sa mga chemical. Ngayon, wag po tayong magkamali na kung may MSDS, okay na. Iba po, sasabihin natin, boss, sir, nante, meron akong COSH training. Anong COSH training? Control of Substance Hazardous to Health. UK yan. Okay, UK nga. Pareho lang ba ang HAZCOM, HAZMAT, HAZWOOPER sa COSH? No? Pareho lang ba sila? Hindi po nagkakalayo. Pero ang pagkakaiba po nila kasi, pag gumamit tayo ng American Standard, lalo na gagamitin natin SDS or MSDS, sa MSDS po kasi, sinasabi dyan, yung mga bagay, yung tungkol dun sa chemical mismo. Manufacturers, contact numbers, hazard, corrective actions, diba, preventions, first aid, etc. Pagdating naman po sa COSH o Control of Substance Hazardous to Health, ang pinag-uusapan po dyan is kung paano mo malilimitahan yung paggamit ng mga chemical na to dahil ano ba ang epekto nito sa katawan ng tao kapag nagkaroon tayo ng overexposure. Yun po yun. So, iba po ang training ng HAZMAT, HAZCOM, HAZWOOPER sa COSH. Ngayon po, bukas, kung gusto ninyo, may interview pala ako bukas. Pwede pala umaga bago ako magpa-interview, banata natin yung COSH. Yung ibinigay ko doon sa World Safety Organization na training. No, yung tinira kong training po sa kanila. Kung gusto po ninyo, pag-usapan natin bukas. Tagalog nga lang. Diba? Tired of English me.
Don't English me. Only grade 1, row 4, no chair. So, bukas po, talakayin natin yung COSH, Control of Substance Hazardous to Health. Iyon po ang tatalakayin natin bukas. Kung gusto nyo lang, para makumpleto ang impormasyon nyo dito sa mga chemical. No? So, meron pa ba kayong gustong malaman pa? Kung meron kayong gustong malaman, sabihin nyo lang po. Mag-message kayo sa akin. At hindi man nga po ako sa plado, nag-reply naman ako. Basta in good faith yung may message sa akin, di ba? Pa-share na lang po nung live natin. Oy, salamat, 18 shares na po tayo. Woohoo, 18 shares, di ba? Maraming salamat po sa lahat ng dumalo, no, at nanood. Uli, ito po si kasama Renante, si Boy Kulot. Nag-iiwan ng isang magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga sumuporta sa atin sa YouTube. No? Almost 1,000 subscriber na po tayo. Pero kulang pa. Pero kung gusto nyo i-share sa iba yung YouTube natin, appreciate po talaga yan. Much appreciated po yan. Maraming salamat po sa suporta. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pa-subscribe naman po. Sa mga kaibigan, diba? Mag-anak, kakilala, ganun lang, tulong-tulong, suporta. Diba? So, yun na lamang po na mga kasama, no? Hanggang sa muli, bukas po ulit, pag-aralan natin ang COSH, Control of Substance Hazardous to Health. Shout out po sa lahat ng member ng World Safety Organization, Jubail, Eastern Province, dito sa Qatar, sa Dubai, sa Abu Dhabi, sa Saudi, sa Pilipinas, di ba? Shoutout po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po ay yun. Maraming salamat po at hindi kayo bumitaw. Maraming salamat po sa mga kakilala at kaibigan natin, kay Anaya, kay Jauno Anaya, kay Junjun Coronel, kay Lassie Lopez, kay Edwin Mamed, kay Eloisa Balino, kay Jeric Aquino, kay Smiley Panganiban, kay Maribel Laksamana, kay Mark Anthony Gonzalez, kay Topper, kay Prince Louis Basinia, kay Spencer Jetro, kay Gerard Mojado. Shoutout po sa inyo. Magandang araw po, di ba? Maraming salamat din po. Leonard Marquez, thanks po, sabi niya. Sabi ni Leo Espiritu, salamat sa mga impormasyon. Salamat din po sa hindi pagbitaw. At ano ba? Sabi mga kaibigan natin, hinahanap ko pa sila. Diba? Kay Aria Urat, kay Norman B. Celino, kay Maldita, kay Proven, kay Mahater, kay Mirales Pionco, kay Guapa, kay MJ Asis, kay Malu Giarte, kay Santos, kay Danny Caramos, kay Dean James, kay Alicia Damir, kay Zares, kay Lasado Paul, kay Almira Alvarez, kay Ash Portier, kay Marlon Borog, kay Abelex Abe, kay Dang Gaborete Estrada, kay Alisa Cabrera, kay Lance Coy, kay Man Tebes, kay Rapa Magbanwa, kay Mojib Gabriel, kay Iram Matthew, kay NJ Alcala, kay Gerson, kay Miss Lim, kay Mikael Abu, kay Bonifacio Arteje, kay Eduardo Omandam, kay Jemaya Lansangan, kay Rolly Joy, kay Karen Tejedo, kay Maria Agnes, kay Rap, kay Aldrin, kay Kat Flores, kay Margie Flores Cabrera, kay Alfred Masino, kay Mark Valle, kay Ish Berdan, kay kay Madam Lim, kay Juna Alvarez, kay Anna May, at kay Meles Guzman. Shoutout po sa inyong lahat, mga kapatid. No? Iyon po. So hanggang dito na lamang po, mga kapatid, ano?
At maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.